Paanong matitiyak kung ang apat na ebanghelyo na tinatanggap ng karamihang Kristiyano bilang tuwirang salaysay ng mga saksi ay tunay na nagmumula sa mismong mga nakakita at nakarinig kay Jesus? Sa tapat na paglalarawan, itinuturo ng Katolisismo na ang apat na ebanghelyo ay banal na kinasihan at naglalaman ng mapagkakatiwalaang salaysay ng buhay at aral ni Jesus. Bagamat kinikilala na may proseso ng pagtipon at pagsulat, pinaniniwalaan na ang mga ito ay nakatuon sa patunay ng mga apostol at ng kanilang mga kasamahan. Madalas na binibigyang diin ang mga talata gaya ng Lucas Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 4 na nagsasabing sinikap ng may akda na ay lahat ang mga pangyayari, ayon sa pagkakasunod, at Juan Kapitulo 20 versikulo 31 na nagsasaad na ang mga ito ay isinulat, upang kayo'y magsisampalataya. Sa ganitong pagtingin, ang tradisyong pangsimbahan ang nagsilbing tulay upang kilalanin ang mga may akda bilang sina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Gayunman, kapag sinuri ang kasaysayan ng paglaganap ng mga ebanghelyo, lumilitaw ang mahahalagang tanong. Ang pinakamaagang mga sipi at pagtukoy sa mga akdang ito ay nagpapakita na sila'y unang umiiral ng walang pangalan ng may akda. Ang pag-uugnay sa apat na pangalan ay lumitaw lamang sa mga sumunod na henerasyon bilang bahagi ng tradisyon ng simbahan, hindi bilang magkakasabay na patunay mula sa panahon ng mga apostol. Ang pinakaunang ebanghelyo, na karaniwang itinuturing na kay Marcos at isinulat bandang taong 65, ay kapansin-pansing walang salaysay ng kapanganakang birhen, walang kwento ng Bethlehem, at walang tuwirang pahayag na si Jesus ay Diyos. Sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 18, si Jesus mismo ay nagsabing, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang, na nagpapahiwatig ng malinaw na pagkakaiba ng Diyos at ng kanyang sugo." Ang ganitong nilalaman ay nagpapahiwatig na ang mga unang kwento tungkol kay Jesus ay payak at nakatuon sa kanyang pagiging propeta at guro. Habang lumilipas ang mga dekada, ang mga salaysay ay ipinasa sa iba't ibang pamayanan, at sa bawat pagtanggap ay may idinadagdag na paliwanag at paniniwala. Sa ebanghelyo ni Mateo at Lucas, na isinulat makalipas ang Marcos, saka lamang lumitaw ang salaysay ng kapanganakang birhen at mga anghel. Sa huling ebanghelyo, ang kay Juan, isinulat sa pinakahuling yugto, doon naging mas lantad ang mataas na pagpapahayag tungkol sa kalagayan ni Jesus, gaya ng Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Ang ganitong pag-unlad ng salaysay ay nagpapakita ng unti-unting paglawak ng doktrina, hindi ng isang sabayang patunay ng mga saksi. Mula sa pananaw ng Islam, ang ganitong kalagayan ay malinaw na binibigyang liwanag ng Quran. Sa Surah Al-Maida, ipinahayag na si Jesus, anak ni Maria, ay isang sugo lamang at ang kanyang ina ay isang matuwid, at kapwa sila kumakain ng pagkain, tanda ng kanilang pagiging tao. Sa Surah Al-Ikhlas, mariing ipinapahayag ang ganap na kaisahan ng Diyos, na hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Sa Surah Maryam, si Jesus ay nagsalita bilang sanggol at nagpahayag, "Ako ay alipin ng Diyos, binigyan niya ako ng kasulatan at ginawa akong propeta." Ang mga pahayag na ito ay umaayon sa mas naunang larawan ni Jesus sa mga unang salaysay ng ebanghelyo bilang lingkod at sugo ng Diyos. Sa paggalang ngunit may malinaw na pagtutuwid, makikita na ang karaniwang pagbasa ng malawak na Kristyanismo sa mga ebanghelyo bilang tuwirang salaysay ng mga saksi ay hindi lubos na sinusuportahan ng kasaysayan ng kanilang pagkakabuo. Ang Islam ay hindi itinatanggi ang karangalan ni Jesus, sa halip, ibinabalik siya sa kanyang wastong kalagayan bilang dakilang propeta na nagturo ng pagsamba sa iisang Diyos. Ang pagkakaibang ito ay hindi paninira kundi paanyaya sa masusing pagninilay. Sa kabuuan, hinihikayat ang manunood at mga tagapakinig na pakinggan at pagnilayan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan. Ang masusing pagtingin sa kasaysayan at sa mga kapahayagang ibinigay ng Diyos ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pagkaunawa, hindi lamang sa pagkatao ni Jesus, kundi sa likas na mensaheng kanyang dinala, ang lubos na pagsuko at pagsamba sa iisang Diyos.